Usapang Pogo ulit tayo, Kati San Gabriel, mga kapuso. Makakapiling po natin ngayon live sa pamamagitan ng telepono si Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, si Undersecretary Gilbert Cruz. Yusek, I'm sorry. Maraming salamat sa inyong pagbangon. Welcome po sa palatuntunan. Kasama ko po si Kati San Gabriel, sir. Good morning, Yusek. Good morning, Ma'am Cathy and Sir Emil. Good morning po at sa mga nanonood at nakikinig po ng programa niyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Emil na lang, Yusek. Naku, Kati, totoo lang, napakarami sa mga kababayan natin, mga kapuso natin na nakatutok dito sa isinasagawa niyong mga operasyon laban sa mga Pogo Farm, Pogo Hub na ito. Hihingi lang ho kami na update dito ho sa Porac, Pampanga. Kanilang madaling araw lang ho yata kayo natapos. Go ahead, Yusek. Opo, actually, mag-wrap up na po kami nung aming search na ginagawa kasama po yung ating kapulisan, yung CIDG po. At siguro ho, mamaya ho, gagawa na lang kami ng inventory and then probably later we can present that sa mga kaibigan po natin sa media. Baka pwede nyo po kaming bigyan ng ideya, Yusek. Ano po yung mga bagong nakita nyo? Kasi ito, meron nga yung dokumento na pirmado ni dating Secretary Harry Roque. Ano pa yung mga ibang medyo kahina-hinalang mga items o mga ebidensya na inyong nakita? Si Yusek may dalawang latigo kagabi sa 24 oras. May dalawang lahat. Andiyan ba yung latigo, Yusek? Opo. Yun nga ho, merong mga nakuwang at tuloy-tuloy kasi Ma'am Cathy and Emil, yung pagkakuha natin ng mga iba't ibang uri ng pang-torture, kasama na po yung mga binabanggit nyo. And yung nakita kong medyo nakakatakot doon at yung ginagamit nitong sindikatong ito, yung pang-cloning device ng mga SIM cards, tsaka yung pang-text blast nila. Alam mo yung, di ba nakakatanggap po tayo ng mga yung mga halimbawa yung sa loan scam kasi halimbawa sasabihin po na do you need loan with the lowest interest. Yan po sa kanila po mga nanggagaling, yun po yung makinang ginagamit nila kasi within 5 kilometer radius po kung sino ho yung tamaan ng text blast na yun, automatic po makaka-receive ng message po na yun kahit kaninong number o anumang number yung dala-dala ninyo. Makakatanggap po kayo nun dahil may mga text blasters po sila at saka yung mga cloning device. So, yun ho talaga yung mga gamit ng mga scamming hubs, mga sindikatong ito para ho makapanloko. So, marami pa po at aside doon, marami po tayong dokumentong tinitignan ngayon. Yusek, balikan ko lamang itong mga... Opo, Yusek, balikan ko lamang itong mga pang-torture na inyong nakita. Ilan na ho ba yung complainants natin ng torture o yung pananakit po? Ang alam ko po, meron na po tayong 4 na nakuwang mga torture victims and meron naman po tayong mga nakuha ring mga boss at yung mga siguro kasama po sila sa mga nagto-torture dito po sa mga naunang na-aresto po natin dito po sa Lucky South 99 na ito. At siguro sa mga darating na araw po ipapile na po namin yung kaso laban po sa mga involved sa management na nagpapatagpo po dito sa Lucky South 99. Yusek, last week na itanong ko po sa inyo to, baka po meron na po kayong finding or may bagong development. Ito po ba'y konektado dun sa Pogo sa Tarlac o sa ibang Pogo pa sa ating bansa? Ay, Ma'am Cathy, meron na po kaming ginagawang link analysis, yung tinatawag namin link analysis. So siguro in the right time, Ma'am Cathy, lalabas po namin yan kung kailangan po ipakita yung link analysis. Pero ang nakikita po namin kasi nagpapalitan lang naman po ng mga tao itong mga to. Kagaya ito, yung mga nakatakas po dito, lilipat lang naman po sa ibang Pogo ito . So definitely talagang magkakarugtong po ito at magkakakilala. At ito po ay talagang nagiging tampulan. Yung mga Pogo talaga ay nagiging tampulan ng krimen. Ano po inyong rekomendasyon? Kasi marami na nagsasabi, tanggalin na lang yan dito sa bansa. Oo, kasi sa amin ho kasi yung sa pagtatrabaho po namin dito sa mga illegal Pogo na ito, ang na-encounter natin dito yung involvement nila sa kidnapping, sa murder, sa human trafficking, drugs. So nakakuha rin tayo dito sa Lucky South 99. Tapos plus may torture pa po silang ginagawa. And of course yung mga fugitives po na mga hindi lang mo basta nagtatrabaho dito yung mga fugitives, sila po yung mga nagpapatakbo. So, sabi ko nga, kung ganito rin lang na puro kahihiyan po yung dinudulot nito, Opo. siguro para ho sa akin, opinion ko lang naman po,
siguro itigil na lang po natin ito. Opo. O kung di ho natin ma-regulate, yun ho, itigil na lang natin. Opo. Yusek, sa inyong pagtansya, ilang pa ho yung illegal na mga pogo na yan na nag-ooperate ho? Marami pa po ito eh. Nasa 300 pa po yung minomonitor natin. Ito po ay nakakalat sa buong bansa po. Meron po tayo sa Luzon, Visayas, meron po tayo sa Mindanao, meron din po tayo. And ang pinaka-bulk po nito, yung pinakamarami po, nandito po sa Metro Manila. Nakakagulat 300 mahigit Ang dami nun. 300 maigit at dito raw nakasentro sa National Capital Region. So mula dyan sa... Baka kapitbahay mo na, hindi mo pa alam di ba? mula riyan sa Bamban, mula riyan sa ano ba yung lugar yan? Sa Porac. Babalik kayo sa Porac po. NCR. Yusek. Opo. Naku. Opo. Cathy, go. Sige, maraming salamat po sa inyong oras, Yusek Gilbert. Have a blessed weekend. Salamat to sa serbisyo nyo, Opo, sir. thank you rin po. Thank you rin po. At salamat sa sa opportunity binibigay niyo po sa amin. Salamat din. Atin po nakapanayam, Undersecretary Gilbert Cruz, ang Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Hihilingan, walang pinopro